Magandang oras mga kababayan, mga kagulin boy. Atin bigyan ng reaksyon ang ikasiyam na araw na pagbubumba ni Donald Trump sa Iran, kung saan talagang sirang-sira na ang Iran ngayon. Wasak na wasak na. Pero kung pakinggan naman natin yung mga reports ng kumikiling na mga TV stations sa Middle East, kumikiling sa Iran, ay sinasabing equal lang daw yung labanan, parang patas lang daw. Pero kung ating tingnan ay hindi ganun. Talagang durog ang Iran, mga kababayan. Ang problema natin bukas, mga kababayan, bukas ay magtaas na naman muli ang gasolina. Ang krudo ay tataas ng 10 piso, ang gasolina ay 5 piso. Bukas kaya ano na kayo ngayon? Magpa-refuel, magpatubil na kayo ngayon dahil sa ako naka full tank na ako dahil sa ang laki ng increase lalo na sa crudo. Kaya ito ay produkto ng ng gera diyan sa Iran, kaya tayo ay palagi nakamonitor dito sa bakbakan na ito ng Iran at US. Dahil dito nakasalalay ang ating ekonomiya, malaki ang ang epekto ng gera na ito sa ating bulsa, sa ating kusina, sa ating budget, ay napakalaki ng epekto ng pagtaas ng gasolina kapag mayroong bakbakan dyan sa Middle East. Ngayon sa nakita ko, kahit nakalabas-pasok yung mga barko, nakaraang linggo ay malayang makalabas-pasok na makakuha ng langis dyan ang ating mga ang ating mga oil tankers, hindi lang ng Pilipinas, ng buong mundo. Kaya bakit ganon? Sa Pilipinas, wala pa ngang anunsyo na magtaas ng presyo ng langis ang world market. Ang Pilipinas ay nangunguna na. Ito ang hindi ko nagustuhan sa ating gobyerno. Noon pa man ng mga gobyerno at hanggang ngayon, nagpabingi-bingihan lang sila, nagbulag-bulagan lang sila. Ayaw nilang pag-usapan sa Senado na tanggalin na nila yung batas na oil deregulation law, kung saan ang batas na yan ay hindi makontrol ng gobyerno ang presyo ng langis, dahil ang may total control nito ay ang mga negosyante, ang mga oil tycoons. Kaya lalong yumayaman ang mga oil tycoons na yan dahil sa pinagsamantalahan nila ang gera, at ito ang ginagamit nila na alibay para magtaas sila ng presyo ng langis, which is automatic na yan ay proportionate na magtaas din ang ating mga produkto sa lahat ng pamilihan sa Pilipinas. Kaya tayo ay very concerned sa sitwasyon sa gera diyan ng Iran at US, dahil yan nakasalalay ang ekonomiya natin ng Pilipinas at ng buong mundo. Well, meron tayong bigyan ng reaksyon dito. Ito'y bagong balita ng ating paboritong TV channel. Ito yung UNTV, at dito ay pag-usapan pa rin natin ang ikasiyam na pag-atake ng US, ang patuloy na pagbubomba sa Iran. Ito ang video atin panoorin. If you kill Americans, if you threaten Americans anywhere on earth, we will hunt you down without apology and without hesitation, and we will kill you. Muling lumabas ang pahayag na ito ni United States Secretary of War Pete Hegseth noong Marso. Babala ito ng US na tiyak na magkakaroon ng malaking gyera kung may mapatay na sundalo ng Amerika. Ngunit kamakailan, 2 sundalo na naman sa Muwafaq Salty Air Base sa Jordan ang nasawi at maraming iba pa ang nasugatan. Sa pinakahuling ulat ng US Central Command, 1 labi ang nakuha pa sa lokasyon ng pag-atake. Hinihinalang ito ang nawawalang sundalo, bagaman patuloy pang sinusuri ang pagkakakilanlan nito. Ang Muwafaq Salty Air Base ang nagsisilbing Air Force hub ng Amerika sa gitnang silangan, kung saan nagre-refuel ang mga warplanes nito. Ayon sa Iranian media, napinsala ng Iran ang hangar ng base. Inatake rin ito ang Khalifan Heights sa Arbil, Iraq, at napabagsak ang isang MQ-9 Reaper ng US Air Force sa Asaluye sa Bushehr Province. Kinumpirma rin ng US ang evacuation order ng Jordanian government sa mga paliparan at pantalan ng Aqaba dahil sa taas ng tensyong militar.
Pinayuhan rin ito ang lahat ng kanilang mamamayan na huwag magbiyahe para sa kanilang kaligtasan. Dahil dito, ayon sa CENTCOM, ipinag-utos ni US President Donald Trump ang mas agresibong pag-atake laban sa Iran. Sinabi rin ni Trump na posibleng 3 sundalo ang nasawi sa pag-atake sa Jordan. We'll see what happens, but we hit them very hard again tonight. And we did that in honor of the probably 3 as opposed to 2 great patriots. Well, we feel very badly, but you know, those great people, those great patriots were out there fighting that Iran cannot have a nuclear weapon. Sa panig ng Iran, sinimula nang kumpirmahin ang just water desalination plant sa Hormuzgan province at ang nasirang tunnel sa Bandar Abbas. Sa kanyang pinakabagong panayam, isiniwalat ni Iran Foreign Minister Sayed Abbas Araghchi ang tangkang panunuhol ng US sa kanila noong nasa gitna pa sila ng negosasyon. گفتم ما اینا رو تجربه کردیم و وایستادیم با ما یه جور دیگه باید حرف بزن ما نمیتونیم ما رو تهدید بکنیم نمیتونیم ما رو تطمیع بکنیم. Ayon kay Araghchi, tumatak sa kanila ang bagay na iyon dahil para sa kanila, hindi silang mga kinatawan ang sinusuhulan kundi ang buong Islamic State ng kanilang bansa. Aniya, iginiit noon ng mga opisyal ng Amerika na tutulungan ng US na mapaunlad ang Iran. Isukulang nila ang kanilang uranium deposit, bagay na pinanindigan ng Iranian officials. Kaya ngayon, hindi na anya sila magtitiwala at itutuloy nila ang kanilang opensiba. فلان میکنیم بیسار میکنیم اینو میسازیم اونو میسازیم که من اونجا بهش گفتم غنیسازی ما فروشی نیست این یه چیزی هست که مردم ایران 20 سال به خاطرش تحریم کشیدن دانشمنداشون شاید خون پاش رفته ما میتونیم بفروشیمش. Pinabulaanan rin ni Araghchi ang ulat na pumayag ang mga puwersa sa Kurdistan region sa Iraq na suportahan si Trump sa laban. Aniya, nakausap niya ang mga opisyal sa Kurdistan, ang Prime Minister ng Iraq at ang Foreign Minister ng Turkey upang magbigay babala na huwag sumali sa gyera. Nagbigay naman aniya ng kumpirmasyon ang mga ito na hindi makikialam. Samantala, nangangamba ang Israel na sa pagpuntirya ng Iran sa Jordan ay posibleng umabot na sa kanila ang pag-atake ng Iran. Nagbabala si Defense Minister Israel Katz na kung magkakaroon ng spillover sa kanila ang mga pambobomba, gagamitan nila ng buong puwersa ang Iran na walang anumang kondisyon. Sa ngayon ay nagpaplano na ang Israel Defense Forces sa gagawin nilang hakbang sakaling magkaroon ng pag-atake sa kanila. Katunayan, namataan sa kauna-unahang pagkakataon ang submarine ng Israel Navy sa pantalan ng Eilat na bahagi umano ng military activity ng IDF at posibleng i-deploy na oras nakakailanganin. Noel Polyarco, UNTV. Okay, so merong sinasabi dito si Abbas Araghchi, yung speaker ng Iran, na sinusulan daw ng Amerika ang mga opisyalis ng Iran, itong negotiating team. Sinusuhulan daw para pipirma sila ng kasunduan. Hindi yan sinusuhulan, sila ngayong humingi ng ng 120 billion na isuli yung 120 billion na frozen assets. Sila yung humingi at hindi sila sinusuhulan. Si Trump yung na hold up nila, humingi sila ng pasiuna na $5 billion. Hiningi nila yon $5 billion para lalagda sila sa unang stage ng kasunduan. Di ba mayroong lagdaan noon? Nilalagdaan nila sa doon sa Switzerland. Yun. Sa time na yon ay nagbigay ang Amerika ng $5 billion galing sa frozen assets. 5 billion. Kaya nakakabili ka agad ng mga missiles at iba pang mga armas galing ng Russia at China ang Iran dahil doon, at doon medyo natalo nila si Trump sa deal dahil nakakuha sila ng 5 billion. Yun pala ay hindi pa rin sila makipagsundo. At ito, nakita natin ngayon, nagipaglaban na kasi nakahinga at nagkaroon ng pera. Ngayon kung sasabihin ni Abbas Araghchi, ang sarap tabasin ng dila nitong Abbas Araghchi, talagang sinungaling. Sila yung nanghingi ng pera tapos sabihin nila na sinusuhulan daw sila. Talagang mga tarantado. Ang nasa kondisyon ng Amerika, kapag susuko ang Iran totally, pati yung kanilang mga
enriched nuclear uranium. Kapag sinuko nila yon, dahil sa mabait sila, ay tutulungan sila ng Amerika na i-rebuild ang nalugmok at nadurog nilang bansa. Hindi yon suhol, mga tarantado. Ibis na kayo pa yung tutulungan, talagang kakaibang mga pag-iisip tong mga tarantado na to. Mga kababayan, di ba sila pa nga yung tutulungan ng Amerika eh. Hindi yun suhol, kundi yun ay tulong pampagana dahil sa durog na nga sila eh, kailangan nila ng tulong. Ngayon sasabihin na naman na binabayaran daw sila, ay talagang mga tarantado. Kung ako kay Donald Trump, 4 na beses na niluloko nila si Trump, kaya buti nga na binubomba kayo dyan. Kayo yung cause ng pagtaas ng gasolina dahil sa ang tigas-tigas ng mga ulo nyo. Mga kababayan, anong masasabi nyo dito? Paki-comment sa ating comment section. Bukas antabayanan natin ang pang-10 na pag-atake ng Amerika sa Iran. Hanggang sa muli, paalam at maraming salamat sa aking mga avid followers. See you on our next upload. Paalam.